Okay. Good evening. Good morning. And good afternoon. Saan man kayo sa sulok ng ating mundo. Ito naman, dito tayo muna focus sa Senado. Ano? Nagpalit ng leadership. Ano ang mga senaryo na mangyayari doon sa pagpalit ng leadership from Senador Zubiri to Chis Escudero. Alam naman natin kung bakit siya napalitan. Una daw ay hindi siya sumusunod sa lahat ng order, lalo na sa People's Initiative. Pangalawa, doon sa PDEA link, hindi niya sinunod ang utos na huwag ituloy ang pag-iimbestiga. Ngayon, sa pagpalit ni Chis Escudero, ano ang senaryo na naman? Dahil according to information, si Senador Chis Escudero ay laban sa People's Initiative. Ayaw niya ng tsa-tsa. So, in-announce niya rin on his privilege speech during yung pag-upo niya, ay pinanindigan niya pa rin na hindi nagbabago ang kanyang mga opinion o statement na laban sa People's Initiative. So sabi ng mga ibang observation, sabi nga ni General Macanas, ay karma. Karma yung ginawa nila. Pero tamang karma, pero hindi natin alam rin ang senaryo. Hindi natin alam kasi sabi nga ni Senador Trixie, tuso itong si Chis Escudero. Anong ibig sabihin ng pagkatuso? Tuso siya sa mga lahat ng bagay o tuso siya na hindi siya susunod sa mga utos ng Malacanang? So, sa ngayon, walang makapagbigay ng opinyon. Ano ba ang gustong mangyari ni Chis Escudero? Marami mga legal expert, hindi sila makarelate kung paano. Pero ang sabi nila, may malalim na palaisipan natin. So, pero una pa lang, yung nga sinabi niya na nanindigan sa People's Initiative na laban siya. So, puntos na yon. Pero nga sabi nga ni Trixie, tuso si Chis Escudero. Maring pasakay lang kasi nag-observe. O talagang totoo. So, wala makapagsabi pa. So, malalim ang usapin. Patungkol naman kay Senador De La Rosa, yung napaiyak, umiyak. Dati naman style niya yun na napapayak siya. Sabi nga, mag-artista na siya. Mayroon kasing matapang, pero may kalambutan siya. Sa totoo lang. May tapang, pero may malambot na puso. Kaya nga, tinitingnan ko yung sarili ko, kiba to, na malambot rin ang puso. At maaaring, kailangan bang lumuha o hindi para lang ma-express mo yung gusto mo. So, kaya pumerma si Senador Bato. Para sa akin, pumerma siya para doon siya sa majority block. Doon siya nakagrupo sa majority group, para lumalabas na pumapanig kay Escudero para hindi siya mapatigil ang investigasyon. Maring ganun. Wala na may ibang dahilan para pumirma siya labang kay Zubiri. Pero yun ang ibig sabihin nun, para hindi siya mapag-initan.
Kasi pinilit pa na nga daw ni Chis Escudero na pumirma. Ang ibig sabihin nun, na 15 senador, ang point niya lang doon is para marami na sila. Kasi 15 na sila. Ano? So sa People's Initiative, kailangan yata 18. Ano? So mayroon pa siya kailangan habulin na 13. Oh, parang lumalabas na yun na hinahabol ni Chis Escudero para mapalusot ang People's Initiative. Maaari, ano? Kontra nga siya, pero kinausap siya. Hindi ko alam kung sinong kakausap sa kanya kasi ang daming siga sa Malacanang eh. 3 ang siga doon eh. Ang pinakasiga, First Lady. Sunod na siga, yung Romualdez. Sumunod na siga, yung Pangulo. Panguli siya eh. Pangulo na siga eh, no? Kasi, una, si First Lady, talagang kilala na natin na siya nagpapatakbo ng Pilipinas. Siyang nasusunod. Dahil Andres nga. Pangalawa talaga, kasi may alam naman talaga si First Lady. Ang problema nga lang, sa mga decision, sa lahat ng nangyayari, for example, gera sa West Philippine Sea, pwede bang pumunta doon sa gera, pag pumunta ang Pangulo, sasama ang First Lady? Hindi. So, ibig sabihin, ang Presidente talaga ang magdidesisyon. Hindi ang First Lady kasi hindi niya kasama. Halimbawa, sa session, na invited siya, or may impeachment, invited siya, pwede ba niyang tanungin si First Lady kung anong decision niya? Hindi naman. So, yun ang conflict of interest. Dahil, nagdi-decision ang First Lady, time will come, decision, wala na sa likod niya si First Lady. So, siya magdi-decide. Eh, hindi nakaprogram sa isip niya yun. Dahil hindi naman siya nag-decision. No, di ba? So, pangalawang siga, si Tambaloslo, si Speaker Romualdez. Bakit siya pangalawang siga? Magpinsan sila eh. Kumbaga, barkada talaga yan eh. Pero, dahil mas magaling si Romualdez, may pagkatuso si Romualdez, eh si Marcos, kwan lang ito siya, oligarchs lang ito, yung tapang na oligarchs ba? Yung tapang-tapangan lang. Kabulastugan lang ang alam. Hindi talaga siga ng kalye. Iba yung siga ng kalye. Katulad ng Digong, siga ng kalye yan. Siga ng kalye, siga rin ng mga profesional. Eh si Pangulong Marcos, wala akong narinig na siga siya eh. Paano tayo magtatagumpay ngayon? Hindi pwedeng disinti kasi ngayon laban ni Marcos at saka sino bang kalaban niya nun? Marami sa Kwan. Senador po. Sino ba? Marami. Si Miram Defensor. So, ang mortal niya kaaway ay si kalimutan ko ng kalaban ni Duterte. So, talaga siga siya bilang isang pangulo. Ito wala eh. Wala talaga. Hindi ko makitaan ng siga, pero suplado. Suplado rin siya. At saka ang problema lang, hindi malaga sa kanyang mahihirap. Sa totoo lang. Ang nakikilala niya lang o sinisimpatya niya yung mayayaman. Ano? Mayayaman. So, yan ang problema natin ngayon. Dahil yung Pangulo, ang pangatlong siga. Dati, ang siga sa Pilipinas, number 1 yung Presidente. Sumunod, yung Speaker of the House. Kung ang pangalawa lang kwan eh, ang Senado eh. Kasi mas marami sa Speaker eh. Maraming hawak na congressman eh. Bawat sulok ng Pilipinas, mayroon siya. Congressman, what time and senador. Kung saan-saan siya nanggagaling. So, wala siyang control sa bawat sulok ng Pilipinas. So, yun yung problema. So, balik tayo uli kay Bato. Kaya ginawa yun,
para hindi siya mapalitan doon sa committee na yun at saka para hindi mapahinto yung PDEA link. Ang problema, pag napahinto, tapos ang buto-buto. So pag napahinto, ang hearing, ano pang gagawin natin? So yung mga kagrupo natin, wag na lang puro tuloy na, EDSA na. Hindi. Tumulong kayo pag-organize. Mumuo tayo ng grupo. Lahat tayo may kanya-kanyang responsibility. Ako, bilang isang vloggers na galit sa administrasyon. So, alam ko, libo-libo ang aking naikayat. Kung buhay pa yung mga aktibo pa yung mga leaders ko nationwide, sabi ko nga 6 million kami, ay mayroon ako mahihilang tao, marami. Ang problema nga lang, naglaylo sila dahil nga hindi na naniniwala na sa akin. Dahil nga yung nangako sa akin hindi na rin nagpapakita. So, ibig sabihin, may failure ako. Kasi yung nangako sa akin, nag-failure rin eh. Pero ang problema lang, hindi ako pinagtatanggol sa ere. Huwag niyong sisihin si Colonel Mitran dahil siya yung maasa lamang. So, sana ganun ang suporta. Ganun sana ang suporta nila. Kaya, marami na niniwala. May nagsabi pa nga, classmate ko pa mismo peki ang organization mo, mate. Yun pala, may anak siyang promotion sa major. Huwag mo isalimit yan, huwag mo kaya kasi baka mapicture yung anak ko. Wala tayong magawa kasi wala naman sa advocacy niya. Ang advocacy niya para lang magkaroon ng connection. Magkaroon ng bahala na, So ako kasi, ang aking iniisip lang para lang makatulong sa bayan. Yun lang yung akin. Hindi ko iniisip magka-posisyon. Hindi ko iniisip magka-pera. Pero normal kailangan ko ang pera. Pero hindi ako malugmok sa pera. Kung mayroon, salamat. Kung wala, demonyo sila. Nangako sila tuloy, isinisisi ako ng mga kasama ko Pero balik ulit Senador Bato. Paano? Pero kung matuloy pa rin yun, pero may senaryo talaga For example, si Mumar at hindi nakalusot sa mga strategy niya. Ang tanong lang kasi dyan, kailan ba siya gagaling? Parang si Arroyo rin, ang tagal niya gumaling, ang tagal sa ospital. So sabi ni Bongbong Marcos, ni First Lady, tagalan mo ang arte mo dyan sa ospital. Kahit umabot ka ng 3 years dyan, umarte. Walang problema. Akong bahala sa pangailangan mo. So, hindi matapos yung Senate hearing. Hindi matapos kasi ang sabi ni Senador Bato, we will wait for the Mumar information or i-dialogue statement. So, doon sa pagsalitan Mumar, it's either mapatawag si Lampara. So, nakadepende sa palusot ni Mumar. Kung naipit siya na corner, ma-contempt of court. Di ba ma-contempt of court ako? Kasi dalawa lang pagpilihan ko Magkapera ako, mamatay ako. So, saan ang pipiliin ko? Yung magkapera ako kaysa mamatay ako, di ba? So, yun ang pipili ni Mumar. Di ba, linang magkapera ako, wag lang ako mamatay. So, yun ang pagtatalo kay Mumar ngayon kung kailan matatapos yung Senate hearing na yan. Pero sabi nga ni Colonel Dado, sige, sabi na ni Colonel Dado, nakalimutan ko sabihin niya na
May, nakalimutan ko yung ang sinasabi niya, no? Na sabi niya nga ni Captain Dado na ano yun? Nakalimutan ko tuloy. Naiba tuloy ang kwento ko. So, kasi ang panawagan kasi namin ni Captain Dado, alam ko, yung sinasabi niya, yung timing sa 10 years, yun yata ang mga nakaprogram. Tingnan natin, before 30 o lampas ng 30, June, saka mag-aalburuto ang taong bayan. Paano? So, yung senaryo ng administrasyon, Kimumar, parang nagko-coincide doon sa senaryo rin ng mga Duterte. Kasi si Duterte lang naman natin suspect sa mga ganitong senaryo, situation Ano? So, nagko-coincide yung plano ng administrasyon at saka kay Duterte. Pero hindi natin alam. Dahil paras lang sila nagka-counteran kung paano. Malalaman natin mga before 5 July kung hindi pa mangyayari. Pag lumampas ang 5 July, maaring manahimik na tayong lahat. Magpagago na lang tayong lahat. Magpauto na lang tayong lahat. Hindi, sabi nga kasi ng Maka Marcos, yung dating Maka Marcos kasi may marami kaming group chat. Almost region, mayroon akong group chat, all regions, may mga group chat ako sa all regions at sa all areas, May mga, pag ako nagbablog at pinapasa ko sa kanila, may mga kaaway ako, may kadibate mayroon pa rin natitirang Marcos, mayroon pa rin natitirang Marcos. So, ang mangyayari dyan, yung grupo ko na naiwan sa Marcos, may iwan na lang sila. Pero ang sabi nila, ang plano na Marcos ay magbibigay ng pera sa taong bayan. Yung pera nila na trilyones na makukulikta, ipamimigay sa taong bayan. Tama yung sinasabi nyo, may perang ipamimigay. May ipamimigay. Pero hindi sa pamagitan ng kusang loob na pagbibigay ng pera. Kasi may balita nga ako na may pumasok na trilyon o less than trillion pesos. May balita na ako. Iyan ngayon ang binabayad ngayon. Yan ang kumikilos ngayon. Bakit may tanong? Bakit may trilyon silang na pera? Pero bakit nagnanakaw pa sila? Kasi ganito yan. Yung panahon ng eleksyon, wala talaga silang pera. So, ang mga donation, yung mga supporter nila ang nagbibigay ng pera. Halimbawa, may karaban sa Bulacan. So, yung taga Bulacan na may pera doon, yun ang mag-i-sponsor. Pag nanalo, may posisyon sa gobyerno. Kaya nga alam ko doon yung sponsor sa Bulacan, Pagcor ngayon, sobra ng balik. Sa isang buwan lang yata, bawi na kaagad yung ginastos niya. Tingnan mo. Wala silang pera kasi, kaya nga nagnanakaw pa sila. Kaya nga sa DE, sinimulan na magnakaw. Wala talaga silang pera. As of now, wala silang pera. Kaya lahat ng mga posisyon, pinagbabayad niya lahat. Kaya yung mga matitino, hindi na po posisyon. Pero yung naka-posisyon, ibig sabihin, kailangan talaga doon siya sa posisyon na yun. Hindi po pwedeng hindi siya pwede doon. So, yung ganun nangyari. Pero, nagnanakaw pa rin sila. Kasi hindi pa nga sigurado kung kailan darating yung pera nilang trilyon. Ngayon, sa aking opinion, kung darating man yung pera na yun, hindi na ipamimigay na kusang loob, kung hindi utang na loob mo. Paano ka ngayon pag binigyan nga ng pera, utang na loob, hindi ka na talaga babaliktad. Mga walang iya naman sila. Sinasabi ko walang iya Kasi sa una pa lang, sa mukha pa lang ni Presidente Marcos, hindi na kapani-paniwala yung tingin niya Mababasa mo naman sa isang tao kung totoo siyang tao o hindi. First lady, hindi totoong tao rin. Pwede pa si tambaluslos.
totoo siya, pero sigurista rin. So wala talaga. Wala talagang matinong Pilipino. Diyos ko Apo. So tayo mga nandito ngayon, sabi ko nga, vloggers kami, mayroon kaming sariling misyon. May mahikayat kami, 1,000 or hindi millions na mahikayat namin. Kayo naman, mga nagpupursige, pumunta ng isa, magkaisa, hindi lang iksalita ang gagawin natin. Sir, mayroon akong kamag-anak sa Manila, sir. Mali, 20 sila, sir. Pipilitin ko silang sumama kung sakali. Yun ang gusto namin marinig. Mayroon nagbigay na nga sa akin, mga 3 o 4 na ngayon, na figures. Yung isa na pinakamataas, 18,000 na grupo niya, na nag-commit na. So, sinong hindi maniwala sa akin, i-messenger niya ako, pakita ko yung figures. I-screenshot ko. Pero yung call lang, yung number lang na mabasa niyo ibig sabihin. Pero para yung sender, hindi niyo makikilala. So, ganon. Yun ang mission namin ditong vloggers ng MUP. Nandito na kami, MUP. Diyan na nakaras, Captain Dado. Nandito na kami mag-aalalay. Para umpisa ninyo. Nasa likod kami. Parang katulad sa EDSA Revolution. Yung EDSA Revolution 1, EDSA Revolution 2, puro civilian lahat yun. Sumuporta lang ang sundalo. Wala pang sundalo nagsimula. Maliban nung sa EDSA 1, pero sabay-sabay yun eh. Civilian at saka sundalo. Kaya nga hanggang ngayon, hindi malaman kung sino may utang na loob. Yung sundalo ba? O yung civilian? Hanggang ngayon, hindi pa tapos ang issue na yun. Hayaan nyo na natin yun, nangyari na eh. Ngayon lang, ang gusto namin, ang mga civilian, lumabas kayo ng bahay nyo at magkita-kita tayo, ihayag natin ang ating hinanaing. Yun lang yun, wala na iba. Yun lang issue natin. Anong hinanaing natin? Naghihirap ng bayan, niluloko ang bayan. O yan lang hinanaing natin. Yung pangako, 20 pesos na bigas, napako. Ganun lang. Wala na tayo ibang issue. Yun lang yun eh. Yung hindi tayo tratuhin na bilang isang Pilipino. Kasimple, di ba? So much for that, Yun na lang muna. Yun na lang gusto kong iparating sa taong bayan. Nandito kami vloggers na MUP. Sabi ko nga, susunod sana ay mayroon sa police, mayroon sa Coast Guard, mayroon sa jail management, sa fire protection, sa DNR, may uniform personnel ang DNR. So, magkaisa tayo, vloggers, magkaroon rin kayo ng vloggers, sumuporta tayo. Ang kaso nga lang, nasa iipilang ang vloggers natin na nagsisigaw dito. Isang premier, isang regular officer, at saka isang reserba. Ako yung reserba. Pero pasabi nga namin ni Captain Dado, pag nag-revolusyon at ang bagong administrasyon, sana kami munang hawak para lahat ng mga korap kakastiguhin namin. Ipo nyo lang si Captain Dado at kakastiguhin namin ang lahat ng magnanakaw. Tandaan ninyo yan. Magnanakaw ang aming unang lilitisin sa Pilipinas. Sana ipanalangin natin na magbago ang administrasyon at ibigay muna pagbabago ng Pilipinas. Kasi ang korupsyon ang nagpapagulo sa bayan. At yan ang nagmamanipula sa lahat ng bagay. Kaya katayin natin. Kasi pag walang pera, hindi naman makakilos. Katulad ito sa People's Initiative, kaya mabilis ang pag-ikot. Paano? Lahat ng congressman, almost of the congressman, binayaran na. Tapos, pagdating sa mga leaders ng mga congressman, binigyan. Kaya nga lang, ang laking katkom. Ang nilabas, 30% lang. Yung 70%,
panghanda sa eleksyon at saka sa pamilya nila. Grabe talaga itong Congressman. Diyos ko, mga politician, ginawa nyo na hanap buhay yung paggobyernuhan. Bakit hindi kayo magnegosyo kung ang inisip nyo magpayaman? Di magnegosyo na lang kayo. Sana ang mga politician natin dito, hindi mayaman, tamang-tama lang para makaunawa sa mga naghihirap. Ang problema ng mga politician, ginawa hanap buhay. Hindi na ako mag-isa-isa. Pero bigyan niyo ako ng listahan nga pala. Bigyan niyo ako ng listahan. Magmula sa senador, congressman, gobernador. Huwag na yung mayor, marami siya doon. Sa gobernador lang, congressman, gobernador, senador. Bigyan niyo ako yung mga negosyante at saka mayaman. Huwag niyo na isama si Villar kasi very clear na yan si Villar, number 1 pinakamayaman sa Pilipinas kasi lahat ng mga kalsada, lahat ng mga national highway, nakaplano pa lang, iniisip pa lang DPWS, nauna na kanya mga housing. Ang developer niya, bumanan doon sa area. Okay, mayroong highway dyan, tutumbukin yan. Nakaumang na ang kanyang mga subdivision. Nakaumang na yung mga, all mall. Yung mga mall niya. Ganun, nakaready. Lahat kasi, kaibigan niya kasi ang DPWS. Yung kaibigan niya, DPWS, Kaya lahat na nakaprogram. Ang lahat ng mga developers, tandaan nyo, yung mga developers ng Pilipinas, nakakonek yan sa DPWH. Maglalagay sa DPWH para mabigyan sila ng plano. Mabuti na hindi natuloy ng Senate President naging Presidente si Villar. Kasi dito, mayroon siyang gagawin dito sa Antipolo, doon sa Kabading. Hindi nanalo. Magandang area. Inunahan ng mga inaris. Nilagyan ng Hall of Justice. At saka hospital. Lalagyan City Hall. Kumbaga, Center of Government, doon niya nilagay. Wala. Pero kung nakuha ni Villar, hindi mangyayari. So, crowded na kasi sa Antipolo City, kaya inilayo nila. Okay, so much for that. Maraming salamat sa mga kaibigan natin. Magkita tayo muli at magkaisa tayo. Sundan natin ang kabanata, itong Senado, kung ano ang susunod na game plan ng administrasyong Marcos Jr.